Magandang araw mga kabayan, at ngayon pag-uusapan natin kung paano magbukas ng small account sa pagte-trade mo. So, lalo na dito sa day trading natin, which is US stock yung natin, yung target natin. Pinakauna is syempre kailangan mong pumili ng broker mo. Magagawa ka ng mga research mo, tapos titignan mo kung ano yung tamang broker para sa'yo, no? Sa sitwasyon ko, ang broker ko ay TradeZero International, no? So maraming mga brokers dyan, may mga CMEG, mayroong mga interactive brokers, mayroong Webull, yan. So sa Pinas naman merong COL Financial, may First Metro Sec. Pero hindi kasi bagay yung mga para sa day trading natin. Gusto mo ng long term investment, so diyan ka sa Pinas, sa Philippine brokers ka pwede ka, no? Pero sa sitwasyon natin, US stock ang target natin para sa day trading. Sa sitwasyon ko, international broker ang kailangan ko. Okay? So ngayon, yung capital requirements na mga to. So, meron dyan mga 500 minimum, no? 500 US dollars para sa mga international brokers. Kung margin account, tandaan mo lang yung PDT rules na para sa US stock market. Yung PDT rules, para din sa mga hindi nakakalam, ito yung may kailangan mo ng minimum $25,000, no? Pero may mga brokers na hindi naman nagpapatupad ng PDT rules, no? Tulad ng ginagamit ko, hindi naman siya kailangan, no? Wala naman siyang PDT rules, no? So kung cash account yan, walang PDT rule. Kung margin account, meron PDT rule. Pero depende pa rin sa broker. Siyempre pipili tayo ng broker na hindi sakop ng PDT rules, no? Funding your account. So usually pag-fund ng account yan, yung mga usually bank transfer, gano'n. So depende yan, may mga card deposit. Yung second, bank transfer siya. So ita-transfer mo siya, bibigay sa yung account details, no? So siguraduhin lang na nasa tamang website ka, no? Kasi may marami dyan ng mga alam mo yung scammer. So kasi halimbawa sa sitwasyon ko, doon sa account nila, ibibigay nila yung account number nila, tapos yung bangko. So dun mo i-deposit yung yung fundings mo. So kaya ingat lang sa mga scammer. Kailangan alam mo na nasa tamang website ka. Okay? Tapos check mo rin yung mga yung mga fees, mga conversion naman, kasi may mga matataas yung fees. So usually per share yan. So halimbawa sa kada 100 shares meron siyang 95 cents na fee. So kailangan alam mo yung mga charges and fees. So tingnan mo yung pinakamababang fees. Pero yung sa broker ko, meron naman siyang free fees. Kaya lang yun nga, pag free kasi may mga mabagal yung execution. So sa natin, sa day trading natin, ayaw natin ng mabagal, gusto natin mabilis, no? Kaya yan, tingnan mo yung mga charges, kung ano yung mga pwede sa'yo. Sa timing din, no? May mga time na free yung charge, gano'n. So tingnan mo yung anong okay sa'yo. Tools and platform setup. So pag nakapili ka na, siguro mas maganda i-try mo muna, i-download mo yung platform niya, tapos tingnan mo kung naaayon ba sa pangangailangan mo yung mga tools ng platform nila, no? Halimbawa sa akin, gusto ko may mga options ako ng shortcut keys. I-set mo na agad yung mga charts mo, mga indicators mo. Tingnan mo kung ano ba mga indicators na nababagay sa sa technique mo, no? So ako usually ginagamit ko lang naman, syempre candlestick, napaka-importante niyan para sa akin, kasi alam naman natin paano nabasahin yung candlestick, no? Tapos
meron tayong meron tayong tinakel regarding sa how to read candlestick sa mga videos natin. So yung mga hindi pa panood nun, panoorin nyo lang ang mga previous videos natin. Tapos pero sa candlestick meron akong ginagamit ko yung VWAP, yung volume weighted average price, no. Ito yung average ng kabuuang na naging presyo nung isang isda. So andyan din yung EMA. So ginagamit ko 9 EMA, 20 and 200 EMA, Tapos ginagamit ko rin syempre mga volume bars. Meron din ginagamit ko din yung MACD. So tingnan mo kung ano nga, tinakel naman natin sa technical analysis. So kung gusto nyo tingnan yung technical analysis natin, tapos i-explore mo rin yung mga iba pang mga indicators mo. Nakapag-fund ka na, nakapag-start ka na ng fund, tapos importante na ka muna, mag-pair trade ka muna, mag-practice ka muna. May mga 1 month na duration yung mga broker na para makapag-practice ka. Mag-chat ka lang sa customer service, and then sasabihin nila kung paano ka mag-paper trade or mag-simulator, no. So, yan, usually yung mga simulator, medyo delay sila ng konti, no. Siguro. So pero ganun na ganun pa din. So parang 5 minutes yata yung delay nila, no. Pero parang ganun na ganun din yung execution, pero delay lang siya ng 5 minutes. So makakapag-practice ka pa din. Kung halimbawa makapag-decide ka na ng first trade mo sa real money, siguro mas wag mo nang siguro dalawang trades muna per day. Importante mag risk management, okay? Focus ka muna sa learning, wag ka muna mag-focus sa profit. Importante yung first month mo, mag-paper trade ka muna, simulator, mag-practice ka na mag-practice. Pag feeling mo gumagana na yung yung strategy mo, then go ka muna, ilang trade ka muna per day. Check mo pagka siguro makita mong hirap ka pa, balik ka muna sa paper trade, gano'n. So pero kung ako, ubusin mo muna yung panahon mo sa pagpa-paper trade sa buong buwan. So kabayan, tandaan, kung walang risk management, mabilis lang mauubos yung yung capital mo. Kaya napaka-importante ng risk management. 10% lang yung yung accuracy mo sa pag-trade. So kung mas mababa naman yung talo mo kaysa sa napapanalunan mo, edi mas mas profitable pa rin siya. Unlike kung kahit na 70% yung panalo mo, tapos 30% yung talo mo, pero mas malaki yung talo mo kaysa sa panalo mo na na 50%, na 70%. So bad pa rin yung para sa'yo. Kaya risk management, napaka-importante. Okay? Mas mahalaga matuto muna at huwag magmadaling kumita. Okay? Guys, sana nakatulong yung natin, yung pag-guide natin. Kung may mga questions kayo regarding sa specific na broker, so i-comment nyo lang sa baba, tapos subukan kong makatulong kung ano man yung mga questions ninyo. Kung nagusto nyo itong video na to, guys, so don't forget to like, subscribe, at comment lang kayo kung may mga katanungan kayo. Okay? Sa muli, ito po, Kabayan Day Trader. Hanggang sa muli, Kabayan. See you later. Bye-bye.